Okay, welcome everyone. Welcome back to Proyekto Pilipino. Wala na naman po si Father Tito for today, pero mag-comment siya later on in the episode. He's going to weigh in on what we're saying. Our issue for today is very pressing, napaka-pressing po. Kasi ang input ko lang dito, mabilis lang bago ko i-hand off sa guest natin. Merong territorial dispute ang Pilipinas laban sa China ngayon. Matagal na itong territorial dispute na to, pero nagiinit ito. At kadalasan ang nabibiktima ng mga ng territorial dispute nito ay mga kapwa natin Pilipino. Yung mga kapwa natin Pilipino na merong Chinese heritage na pinagbibintangan para sa aggression ng state of China. So very simple lang yung point na gusto namin gawin dito sa episode na to. We have to make a distinction between Chinese Filipinos and the state of China, which is making our lives difficult as Filipinos. And to do that, our guest for today is Carmelea Angsi or Mea. Tama ba pagka-pronounce ko ng I didn't know you were Carmelea. Okay. Who is the director of Bahay Chinoy? Sana nakapunta na kayo sa Bahay Chinoy, Museum of Chinese in Philippine Life, and past president of Chinese Filipino Organization, Kaisa para sa Kaunlaran. She's also a teacher. She teaches education courses at the College of Education sa De La Salle University. So, Teacher Mea, welcome to Proyekto Filipino. Salamat sa pag-anyaya. So I'll start mamaya puntahan natin yung issue ng South China Sea and yung dispute. Pero simulan muna natin yung term na I guess kinoin ng kaisa ng organization mo, yung Chinoy. Ano ba yung Chinoy? Chinoy, so in Filipino, kung pahahabain mo siya, Chinong Pinoy. Colloquial, inimbento siya noong 1992. Oo, may petsa. Kasi may meeting. Oh. Nagkaroon ng meeting yung mga elders kasi hindi nila, madulas kasi sa dila yung Philchay. No? Yun yung lagi nating naririnig, Philchay. Madulas siya sa dila. Pero hindi kasi yun yung identity ng mga nasa Pilipinas. No? Filipino kami. So Filipino yung noun, Chinese yung adjective. So mauuna dapat yung Chinese bago yung Filipino. So parang exactly the same as dyan sa Amerika na Chinese American, Italian American, Latin American, 'di ba? Ganun din dito. So kami Chinese Filipino, hindi kami Filipino Chinese. No? So parang ang daming mga kuro-kuro ng mga elders noon na parang ano bang magandang salitang gamitin na kasing dulas sa dila, madaling sabihin. No? Kasi parang trifle, tigas eh. So, biglang may nakaisip, Chinoy. Nung narinig yung Chinoy, parang wala na. Tapos na yung meeting ng buong araw. Chinong Pinoy. And ano yung konteksto? Bakit sa tingin nyo nung panahon na yun, kailangan bigyan ng pangalan yung identity na yun? Kasi kailangan kilalanin, 1990s na ito, no? So, 1990s na, 20 taon na halos na may Filipino citizenship ang karamihan ng mga Chino sa Pilipinas, ng mga ethnic Chinese in the Philippines. Pero even at that time at hanggang ngayon, madalas hindi kami kinikilala bilang Filipino. Na parang, ay, inchi ka kasi. Singkit ka, therefore di ka Pilipino. No, so parang masakit. Masakit. So kailangan pangalanan yung pagkatao, yung pagkakakilanlan kasi para malaman ng mga tao at saka madiin din sa sarili namin na Filipino kami. No, na hindi kami foreigner dito sa bayan na to. Dahil ang kinagisnan ng mga Chinoy ay Pilipinas, born and raised in Totoo. Philippines. So ano pang bansa Totoo. nila kundi yung bansa na nakilala nila bilang mga bata habang lumalaki at yung minahal nila. Totoo. So, meron akong napanood sa YouTube nung isang araw na may isang parang 70-something-year-old na taga Katarman na nagkataon na hindi siya nakakuha ng papeles na maging Filipino citizen. So yung papeles niya lahat, Chinese citizen siya. Pero hindi siya marunong mag-Chinese, hindi pa siya nakakatapak ng China. Pinoy na Pinoy siya through and through. Pero yung apelyido niya, 2 letra lang. Tapos hindi siya makakuha ng passport man lang, no? So yung episode na napanood ko is nakakuha siya ng passport that day. Natulungan siya ng mga ibang Pilipino na patunayan na Pilipino siya. So
extreme case naman yon. Pero karamihan kasi sa amin, talagang dito na pinanganak, dito lumaki, papeles lang talaga yung kinulang until 1975 na nakakuha ng citizenship yung mga magulang namin or yung mga lolo namin. Actually, Well, no, sorry. yeah, I just wanna ask about yung history, yung 1975. So, magbalik tayo ng konti. Ano ba yung kwento diyan? Paano nagkaroon ng full citizenship ang mga Chinoy? So, matagal nang nandito ang mga etnikong Chino. Bago pa dumating ang Kastila, nandito na tayo. Nung, di ba nagkaroon tayo ng gera, World War II, 1941 to 44. Tapos, 1945, 49, nagkaroon ng culmination ng unrest in China. Nagsara yung China, 1949. So yun yung time na turning point yon, medyo turning point siya kasi virtually trapped sa Pilipinas yung mga Chinese citizens. Kasi nagsara yung China, so nandito sila, meron silang alien certificate of registration, may mga visa sila, pero wala silang babalikan. Walang embassy. So kung magre-renew man ng passport, wala. No, hindi kaya walang pagre-renewhan. Tapos kung sasabihin mong uuwi sila, saan sila uuwi? Sarado yung China, no? So from 1949 hanggang 1970s, nung sarado ang China, walang patutunguhan yung mga Chino dito. Dito na sila. So they made their lives here na talaga. Dito na sila nanganak, dito na nagpalaki ng mga anak. At nagdesisyon na, naging conscious na yung desisyon na magiging Filipino na sila. So papeles lang talaga yung wala. 1975, leading up to 1975, nagpahiwatig ang China na mag-open up na sila, and then they were going to establish diplomatic relations with the Philippines. So sa panahon na yon, dating Presidenteng Marcos, si Senior, naglabas siya ng parang letters of instruction na pinadali yung pagiging citizen. No, so parang it's called the mass naturalization law, na pinadali yung proseso para maging Filipino citizen. Pangalawa, binabaan yung halaga, yung presyo. No, may halaga yan may peso amount. And then pinadali siya na kunyari yung parents mo naging citizen, lahat ng kasamang anak, damay-damay na yon. No, so meron tayong mga kahapon lang may kausap akong artist friend na doon niya nakuha yung citizenship niya. 1978 siya naging citizen. Bata pa siya noon. He was 9. The 9th of 10 children. No? So damay-damay silang lahat. Sabay-sabay silang nagkaroon ng citizenship. Tapos affordable. Kasi hadlang din kasi sa pag-apply ng citizenship yung peso amount para mag-apply for citizenship. So nung ginawa yon, masasabi namin mga 85 to 90% ng mga Chinese dito sa Pilipinas kumuha ng citizenship. Mayan, but that doesn't make sense because if yung hadlang was the civil war and the victory of the communists in China, then nung na-restore ang diplomatic relations, dapat natanggal yung hadlang na yun, and yet people stayed. I just wanted to suggest yung isang problema na hinaharap nung panahon na yon stems back from the decisions ng mga Kastila. They couldn't decide whether to welcome or restrict people from China nung time nila. And there would be times na biglang magpapapasok sila, and then times na hihigpitan nila. There were even massacres. And diba, that's parang common in Southeast Asia yung naging experience doon. But starting in the early and mid 1800s, nung sinimulan i-develop yung mga sugar areas, biglang nagpapasok sila for labor. And ang problema, ang namana ng mga pumunta dito ay yung sistema ng immigration ng una ng mga Kastila and then pangalawa ng mga Amerikano, na pwede kang pumunta dito but parang permanent visitor ka lang. And the result of this was yung talagang limbo ang existence ng mga Chinese Filipinos. Kahit gusto mong manatili, kahit mong gustong mag-set up ng roots dito, hindi ka papayagan. And in fact, it became, and this was something very much a feature nung
experience ng mga Chinese Filipinos after independence naging source ng pangungutong. Kasi kailangan i-renew yung mga permit at ang daming yumaman na mga Pinoy dahil kinukutongan nila ang mga Chinese Filipinos because no choice. Kahit gusto mong maiwan, temporary ka pa rin. And that's what Marcos fixed. Tinanggal ni Marcos in a sense yung oportunidad para kotongan ang mga Chinese Filipinos. And then that was accompanied by yung pagtanggal ng mga limitasyon sa mga profession. For the older generation, like my parents' generation, what they remember about Chinese Filipinos is pwede lang sila magnegosyo, not necessarily because mas henyo ang Chinese Filipinos sa negosyo, kundi yun lang ang pwede. Bawal lang maging Totoo. doktor, bawal lang maging engineer, bawal lang maging guro, bawal maging ininyero. And that's what we have to recognize. I just wanted to point that out. Totoo, dadagdag ko din yung push for yung dagdag ko lang yung sa kotongan. Yung threat kasi noon is kakatokin ka, hello po, taga ganitong ahensya po kami, ganyan. Ano yung takot, yung malaking-malaking takot ng mga Chinese dito na naipit nung 1949 to 75 na population. Ang takot is ma-deport. Tapos, saan ka i-deport? Saan ka i-deport? Ang possibility mo, kagaya yung kaso ng mga Yuyitong, sa Taiwan dineport. Walang kakilala sa Taiwan, hindi kami taga-Taiwan, diba? So, ano yung choice mo doon? So, takot silang ma-deport, so tahimik lang sila, bayad lang sila. Kasi, hindi pwedeng mag-ingay kasi wala kang pupuntahan, wala kang ahensya ng pamahalaan na matatakbuhan, wala kang hinaing na pwedeng pakinggan ng kahit sino. Deportation lang talaga yung option for you. Yun yung threat lagi. So yun yung kotong issue noon. Natanggal yun. Plus, ang karagdagan pa na kung bakit in-issue yung mass naturalization is magkakaroon ka ng diplomatic relations with a country, ayaw mo na meron kang isang chunk of population na magiging loyal doon. Dahil binigyan ni Marcos Sr. ng citizenship ang mga nakatatandang Pinoy, hanggang ngayon yung henerasyon nila loyal. Talagang ang laki-laki ng pasasalamat sa senior. Kasi ang laki nung benefit sa kanila, no? Buong buhay nilang inaantay, finally nakamit nila. So parang dream come true talaga siya. Yun yung yun yung isang dahilan kung bakit marami sa mga nakatatandang Chinoy loyal talaga kay Marcos Sr. And then, malaking bagay yung sinabi mo na ngayong nakakuha kami ng citizenship, ayan, ako, licensed professional teacher ako, pwede na akong mag-apply ng professional license, which was not available before for the previous generation na walang citizenship. So, siguro magandang i-point out din na magkaiba yung identity tsaka citizenship. Yung citizenship kasi papeles. 'Di ba? Yung identity is yung pagkakakilanlan mo sa sarili. So, kasi ngayon, in the 1990s, no, nagkaroon tayo ng malaking influx of Chinese migrants. Chinese mainland migrants. 20 years na ngayon, tama ba bilang ko? Oo. Tama ba? More than 20 years later, yung second generation nila, marami sa kanila consider themselves Filipino already. Consider themselves Chinoy. Pero wala silang papeles pa rin. And this is the generation na trilingual, multilingual, marunong mag-Filipino or mag-Bisaya or mag-Bicolano, Ilocano, Ilonggo, marunong mag-English, marunong mag-Mandarin, marunong mag-Hokkien. No? So, dinaanan nila yan and they consider themselves Chinoy. Dito sila, ganun din yung situation nila. Dito sila pinanganak, dito lumaki, dito nag-aral, dito nag-graduate, dito nagtatrabaho. No, ang
lagi kong sinasabi pag ganito yung mga encounters, lagi talaga nating babalikan yung kulturang Filipino na napaka-open natin at napaka-accepting. Kasi kung hindi dahil sa kulturang Filipino, hindi naman magfo-flourish, hindi magsa-succeed ang isang ethnic minority. Kung titingnan mo yung mga ibang bansa in Southeast Asia, maraming pagsisikil, 'di ba? Maraming mga discrimination, merong government initiated discrimination and racial racial issues na pamahalaan mismo yung nag-umpisa, no? So lumabas yan in Southeast Asia. Dito sa atin wala. I mean, likas sa Filipino maging accepting, ang racial issues natin kadalasan lumalabas dahil sa foreign influences. But yan, I wanted to ask you because merong parang ilang bagay tayong pinag-uusapan dito. There is the deep-seated kahit paano racism ng mga Pinoy. And it's a weird racism. So yumuyuko tayo sa may halong puti, mababang tingin natin sa may halong Chino o kapwa Asiano. That's one. Second of all, meron ding reverse racism in a sense na some members of the older generation, and I've heard this myself personally, na mababa ang tingin nila sa mga Pilipino at mas angat ang tingin nila sa sarili bilang mga Chino. And at the same time, sa mga Chino mismo, dahil ang mga long-standing migrants dito, yung mga talagang 4th, 5th, 6th generation na nandito, nanggaling sa ibang bahagi ng China, yung mga bago, yung mga binabanggit mo that came starting 20 years ago, hindi galing sa mga Hokkien-speaking areas. They're from other parts of China. And may tension din within the Chinese Filipino community doon. So, siguro, I think dahil pinag-aaralan nyo ito, I think we need to confront yung mga ugat na mga racism na ito and give corresponding success stories kung saan people have been able to transcend it. Siguro, himayin natin anong klaseng discrimination siya, no? So, unang-una, yung sinasabi natin na yung mga unahin ko yung pinaka-common na misconception na lahat ng Chinoy mayaman. Therefore, Leloy, dapat yung asawa mo mayaman. So, unahin natin yon. Saan siya galing? Galing siya sa bawat lingon mo, bawat kanto, merong business na Chinese-Filipino owned. Bakit? Galing siya sa panahon ng Amerikano kasi sabi nila, business ka lang. Anong klaseng business? Eh di syempre, kung anong pwedeng patusin, papatusin. 'Di ba? So, sa mga probinsya, ang isa sa mga inuuna ng mga Chinese-Filipino nung panahon ng Amerikano is sari-sari store tsaka hardware. 'Di ba? So, lalo na kung nakikita nila na, uy, magbo-boom, magiging city or malapit sa city, pwede magtayo ng hardware, kikita ka ng malaki. So bawat kanto na tingnan mo, yun yung nakikita. Bawat kanto, meron kang makikitang Chinese-Filipino-owned business. So feeling mo, ay, lahat kayo nandyan. Diba? Ang dami nyo naman. Perception siya. Kasi if you look at the numbers, konti lang kami. No, consistently extrapolating from the 1980s, consistently 1 up to 1.2% lang kami ng Philippine population. No? Kung idadagdag mo illegal immigrants, sige, sabihin mo na 1.3%. Dagdagan mo ng 0.1% siguro yung kung isasama mo yung mga illegals. No, so that's one. Yung perception natin na ang dami-dami namin, tsaka na lahat kami is in business. No, totoo siya nung panahon ng Amerikano, totoo siya nung bago kami maging citizen. Ngayon hindi na siya totoo kasi pwede na kaming pumasok sa iba't ibang uri ng profesyon. Pero naging ganun pa rin yung perception na parang, uy, lahat na lang ng aspeto ng lipunan, may makikita kang Chinese-Filipino. No? So ngayon pati even in the entertainment industry, meron na tayong mga sikat
na Chinese Filipinos. So ngayon, hindi na kami limited to business but we're in all aspects of Philippine life. So nandun yung perception na ang dami namin and nagkakaroon ng resentment. Saan galing yung resentment na bakit kayo lahat nandyan, kayo na lang lahat? Bakit may resentment? Kasi hindi kami nakikita bilang Filipino. No? Dahil hindi nare-realize na, teka muna, Filipino rin kami, karapatan din namin na magkaroon ng ganitong klaseng trabaho. Bahagi yan ng aming pagiging Filipino. Dahil foreigner ang tingin na, dahil maraming nag-iisip na hindi kayo Filipino, therefore, kasama doon yung, wag kayo dyan. Kasi amin yan, trabaho namin yan. So that's one. Yun naman na mga pagtingin doon sa yung racism ng Chinese against Filipino na ang liit ng tingin. So ay yung mga common na naririnig ko, eto bibigay ko na example. Nung high school ako, umuwi ako ng bahay, sabi ko sa nanay ko, papatawag ka ng principal, sinigawan ko yung Chinese teacher ko. Pinauwi ko ng China. Kasi yung Chinese teacher ko at that time, ang lakas manlait na lahat ng Filipino, yung usual, lahat ng Filipino tamad. Lahat ng Filipino walang disiplina. Sabi ko, kung galit ka sa Filipino, umalis ka na dito, umuwi kang China. Tapos sabi ko sa nanay ko, papatawag ka ng principal, ito sinabi ko, bakit ganon? Ako on a personal level, hindi ko siya nakikita as racism, more of classism. No? More of classism siya. Nangyayari din yan sa inyo, Leloy, sa Amerika, 'di ba? Pull yourself by your bootstraps na pag nagsipag ka, pag ginalingan mo, nag-effort ka, yayaman ka. Yun yung thinking, which is masalimuot yan kasi systemic yung injustice natin dito sa bansa. Hindi naman ganun kadali na magsipag-sipag kaya ng Filipino, pero napaka-oppressive ng systems natin, hindi nila kasalanan na hindi sila makaangat sa buhay. So in that sense, nagiging class war siya, economic discrimination siya. No, class discrimination siya, not na nahaluan syempre ng ethnic issues. No? Pero feeling ko, nagsisimula talaga siya sa class. No? Na hindi mo matatanggal sa lahat ng uri ng class. Kasi ganun din naman kahit sino sa atin, kahit saan ka magpunta, pag tumingin ka talaga, yung mga super entitled in the population, ganun din ang pagtingin sa mga mahihirap. Diba? Actually, Nagkataon Maya, lang na pareho silang Filipino. it's a good thing you brought this up, Maya, kasi just recently I have a lot of Chinese Filipino friends, no? And one of the sisters of my friend married a Filipino. And so I asked them because I alam ko normally the parents would prefer married to another Chinese. So sabi ko, bakit yung parents mo pinayagan okay lang sa kanila? And then he said something which is similar to what you said, which struck me, and I never thought it before. Sabi niya, Carlo, it's never been really about race. It's more of yung social status. So kung tingin nila it comes from a good family, then we're okay with that. And then immediately it's something, it triggered something that Butch Dalisay mentioned to me one time, no? And this applies to all Filipino kasi sabi niya, sa Pilipinas, ang prevailing issue natin dito, unlike our neighbors, it's not religion or race. It's rather it's class. And in that case, talagang pare-parehas lang tayo with everyone else here in the Philippines. So tama nga na validate, it's being more validated now na of course what Manolo said, there's still racism there, pero it seems to me the bigger issue here is class. At saka yung kasi yung sa Great Wall, so mag-segue side note, yung sa Great Wall kasi on class, that Shinoy community is so small. Ang liit namin konti lang talaga kami. Sa totoo lang, madaling mag-credit investigation. Alam mo yun, parang ang dali-dali na, sino ba tong Carlo Santiago na to? Punta ako ng association, ng family association ninyo, ng Santiago Family Association. Tatanungin ko, anong pamilya nito? Anong business nila? Anong ginagawa nila? May mental health issues ba sila? May crazy people ba sa pamilya nila? May anong background nitong taong to? Tapos malalaman ko, ay naku,
estapador yung uncle niyan, ganun-ganon. Naku, manggagancho yung auntie niyan, huwag ka dyan pumunta sa pamilya na yan. Ang liit ng community, kumakalat yung chismis. So in a way, that validates the class discrimination na medyo yun yung issue natin. Let's call it what it is. It's not entirely the cultural factor naman is yung cultural factor naman dyan is yung Great Wall na yan, mas nag-a-apply siya to Chinese women marrying Filipino men. Kasi culturally, for the Chinese, kahit na hindi na siya totoo, alam mo yon, may konting katak pa rin yung older generation. The concept kasi is you're giving the woman away to the man's family. Very patriarchal. Very patriarchal. So may ganong klaseng protectiveness yung pamilya na if I'm giving my daughter away, kailangan i-protect ko siya. Kailangan sure ako na yung pakakasalan niya is sobrang deserving. Kasi pamimigay siya no? Hindi na siya totoo sa maraming mga Chinoy ngayon. Pero just like any cultural and historical baggage, ang hirap siyang tanggalin no? Ano siya talaga, baggage talaga siya, ang hirap tanggalin. So nag-i-improve naman na, hindi na rin ganon katindi yung discrimination yung on that aspect. Saka syempre talaga nag-evolve yung community. In many ways, ang original Chinoy community natin ay yung mga mestizos, sina Rizal, di ba? And nagsimula yun nung trader sila, may sense na isolated din sila, pero eventually, sila yung nagsalita para sa Pilipinas. In fact, yung mga Chinese mestizo, mahirap nga sabihin na hindi Pilipino ang mga Chinese, gayong ang first Filipino natin ay isang Chinese mestizo at may pamilya talagang galing China. But even there, Leloy, people's attitudes change because when they tried to list it, Rizal erased it, objecting very violently, di ba? Yes. So, in a way, again, di ba, identity versus citizenship versus paperwork. Yung mga sinasabi nating the first Filipino, yung sinasabi nating Chinese mestizos of the late 1800s, yung 'di ba tinawag nila sarili nila as ilustrado, hindi nila nakikita sarili nila as Chinese at all. No, ginawa nila ang lahat dahil Filipino sila, dahil Pilipinas yung bayan nila at kailangan nilang ipaglaban. Again, pagkakakilanlan nila sa sarili is Filipino, pero yung papeles nila nakasulat Chinese mestizo. No? So pero magkaiba 'yun No, kinikilala natin yung roots. Yeah. Yeah, that's a good point. But in your case, I hope you don't mind, how do you identify yourself as a as yung citizenship, your citizen, Filipino citizen, and culturally, paano mo ma-explain yan to our viewers or someone who has never been that familiar with the Chinese Filipino community? That I am Chinese Filipino. No? Na iba yung background namin, cultural background namin, yun lang ang pagkakaiba natin. No? So for example, let's put it this way. In the Chinoy community, for example, uso ang pumupunta ng temple to venerate ancestors, to pay respects to our ancestors. It's exactly the same as the Catholic tradition. Kapag pag-undas, dadalaw ka ng sementeryo, magsisindi ka ng kandila, mag-o-offer ka ng flowers. Nag-o-offer tayo ng mass card. For the Catholics, they offer mass cards to pray for the souls of the dead. Right? Ano yung version ng mga Chinoy? They light incense at the temple and then offer food for the ancestors. Hindi kandila, hindi flowers. Pagkain at insenso. Pero di ba pareho yung action? Pareho yung intention, halos pareho yung action, magkaiba yung materyales, kasi magkaiba yung cultural backgrounds. Yung isa yung isa religious, yung isa cultural.
ancestor veneration is not worship. Hindi dinadasalan yung ancestor. Ano siya talaga, paying respects to the dead, parang ganon, no? So, yun yung isa sa mga very concrete na may physical manifestation. Other than that, maraming mga rituals, cultural rituals and traditions na very specific to the Chinoy practices, no? Syempre patay na naman yung sample ko, pero napansin nyo ba recently, marami na ngayon sa mga Filipino wake, nakaputi na yung mga tao. That's a Chinese practice. We've never worn black. We've always done white. So it's a Chinese practice. Pero ngayon, na-adopt na rin siya. Una, kasi mainit sa Pilipinas, mas okay nga naman magputi kesa itim. So that's one. And then ngayon nauuso na rin in Filipino practices to wear red on birthdays. Diba? That's another Chinese practice. So these are very little things. Little things na mga sa pagkain kitang-kita. Yung hopya nalalagyan mo ng ube, for example. That's in a way kind of that's a very savvy business move. Pero sa Chinatown natin na-invento daw yung ganong klaseng hopya na may ube. Yes, that's attributed really to NT to Jerry Chua. Kasi nung minana niya yung business, yung hopya business nila from his dad in the 1980s, ang description niya talaga sa akin when I talked to him about it. Alam mo, Mia, yung hopya namin ang tigas. Pag binato mo sa pader, magmamarka sa pader. Ganon yung klase na minana niya. So desperate na siya. He owed so many people money. Ang dami niyang utang, baon na baon sa utang yung business. So nagtanong-tanong siya, anong flavor ang pinaka-okay? So sabi ng mga tindera sa grocery, alam mo, ube ice cream. So naisip niya, experiment tayo. So makalipas ang ilang taon, pinagtrabahuan talaga niya una maging mas maganda yung quality ng hopya, and then nagdagdag siya ng ube flavor, and then yun na yun. It took off from there. Diba? Pero in the same manner, yun yung gusto namin laging pino-point out din sa mga Filipino na yung success ng mga Chinoy in business, hindi siya magic. Diba? Taon ang binibilang. Hindi yung laki ng businesses. Yung laki ng businesses, yung success, bakit naging middle class? Dekada yung pinupuhunan bago maging ganon. Hindi siya magic. At dumadaan silang lahat sa panahon na baon sa utang, di mo alam saan ka kukuha ng pambayad mo ng interes sa bangko. Yung mga businesses, lalo na yung mga lalo na nung mga 70s at saka 1980s, lahat yan dinaanan. Tapos dinaanan pa nila yung mga kotong government agents. 'Di ba? Nakakatukin sila, tatanungin, kamusta po ang taxes ninyo? Mga ganyan. So hindi siya, ayun no, so parang again yung class distinction na yon nagkakaroon ng resentment kasi minsan iniisip ng tao na parang munta lang kayo dito, yumaman na kayo. Parang feeling mo ang bilis-bilis. Okay, cambio tayo ng konti, Mia, kasi one of the reasons why we did this conversation dahil nga may mga girian na naman sa South China Sea or sa West Philippine Sea. At lagi na lang pag nangyayari ito, dekada na ang binibilang natin, laging tinatamaan ng mga Chinoy. Hindi lang ng mga average Filipinos, kundi kahit ng mga intelektual. Meron tayong mga novelists, meron tayong mga economists na pinagbibintangan ng mga Chinoy para sa mga nangyayari sa South China Sea. Ano ba talaga dapat ang pagtingin natin? Paano natin i-distinguish yung Chinese Coast Guard na win-water cannon yung mga Pilipino at yung mga Chinoy sa Pilipinas? Leloy, bago sagutin ng guest natin, gusto ko lang i-point out na we don't mean to say that the Chinese Filipinos are the sole victims of this, no? Maraming mga tinatamaan dito. For example, our fisher folks. Pero for this episode, ang tinututukan ho natin ay yung epekto nito sa Chinese Filipino community. Yung patama kasi on the Chinese Filipino community is really na
naaapektuhan kami dun sa disputes kasi hindi talaga alam ng mga tao saan kami kakampi. Yun lagi yung tinatanong sa amin saan ang loyalty ninyo? Ang lagi kong sinasagot, ba't nyo kami tinatanong ng loyalty? Bakit yung taxi driver sa labas di nyo tanongin ang loyalty niya? Bakit yung jeepney driver hindi nyo tinatanong ng loyalty? Bakit yung teacher hindi nyo tinatanong ng loyalty? Kasi accepted na Filipino sila, therefore ang loyalty nila sa Pilipinas. Hindi Pero ako, dahil, hindi ako makapagpikil. Bakit yung ilang mga dating government official na pumupunta sa China, hindi nyo tinatanong kung saan ang loyalty? Ay, hindi ako makapagpikil. Sorry. 'di ba? Dahil ang tingin sa amin, dahil marami pa ring mga tao ang nagkakamali sa pagtingin sa mga Chinoy, feeling nila foreigner kami dahil may lahi kaming Chino, so nako-question yung loyalty. Lagi namang malinaw yung sagot natin, no? Filipino kami. Filipino kami, our loyalties lie in the Philippines. Yung sovereignty natin with those disputes, with the disputed islands are ours. Exclusive economic zone sa atin sila. Administrative records going back to the Spanish period sa atin sila. If I'm not mistaken, according to the laws of the sea, mas mataas sa ranking yung criteria ng administrative control versus historical claim. So kung titingnan mo ang administrative control, maraming mga Spanish records na nagka-claim ng administrative control. Paano nila ginagawa yon? Nagsusulat sila ng may record na ilan ang na-shipwreck dito sa lugar na to, ilan ang na-rescue, gaano karami yung na-harvest, ilan ang na-stranded. Administrative control yon. No? So kung administrative control way back Spanish period, that trumps historical claims. So dispute-wise, the loyalties of the Chinese Filipinos are always with the Philippines. No? So malinaw yon. Nagiging question lang siya kasi maraming mga hanger-on dyan sa tabi-tabi who are loyal to China, who may or may not be Filipino citizens, na nakaka-confuse ng issue. Tapos nandiyan yung galit natin dun sa mga illegal gambling, yung sa Pogo. No, nabanggit ni Manolo kanina yung tension between the Chinese themselves. Chinese Filipino community versus mainlanders, the new immigrants, may tension yan. Saan galing yung tension? Sa illegal activities. No? So, una, ang dami sa kanila illegal immigrants. Pangalawa, kalat na kalat in the Chinoy community, ano yung illegal activities nila. Alam ng embassy, ng Chinese embassy, alam ng pamahalaan ng Pilipinas, walang nangyayari. Sino naman yung community para magsabi niyan? Diba? Sino kami para mag-police niyan? Hindi namin trabaho yan. That's the work of the government, which they are not doing. Diba? So, and then, yung reputation ngayon ng mga Chinese Filipinos, nakadikit din dun sa reputation ng mga online gambling community. Diba? Dun naglabasan yung ano dati, diba? Correct me if I'm wrong, mid-2010s, 2015, 2016, dyan naglabasan yan eh. Yung babae na nagbuhos ng taho sa guard sa MRT. Yung nagsha-shopping ng nakahubad. Diba? Sila yan eh. Sila yan, and then, pero dahil magkakamukha kami, we all look alike daw, so sama-sama na kami daw doon. No, hindi na siya nade-distinguish. Yun. Nasagot ko ba yung tanong, Leloy? Yeah, oo naman. Carlo, Manolo, do you want to weigh in on this issue ng territorial dispute? Well, sa akin, the simplest explanation has always been, kung merong problema ang gobyerno ng Pilipinas, ang problema niya sa gobyerno ng China. But ang mga Pilipino at ang mga Chino, walang problema sa isa dapat. Because tao lang tayo, di ba? It means, hindi naman nasa control natin ng gawain ng ating mga pamahalaan. But I like the fact na binanggit ni Mea, yung marami tayong binibintang sa mga
kababayan natin na Chinese Filipinos without realizing na um, ano tayo konektado tayo dun sa bagay na pinanggagalitan natin. Kung merong nangungurakot, may pumapayag. Kung merong kumukutong dahil merong, di ba, mangungutong. And all of that. And sometimes it's deflection. Yung hindi natin gusto yung gawain ng ating mga kababayan kaya tinuturuan natin ang mga dayuhan. When it comes to immigrants, for example. Pero linawin ko din no na yung tension namin ng Chinoy community, ng Filipino community against the online gaming community na karamihan ay Chinese mainlanders. Kailangan natin tanggalin yung racial issue. 'Di ba? So kasi hindi It's law and sila order, is it masama. not? Ha? It's a Sorry. law and order issue, isn't it? It is So parang kailangan natin tanggalin yung ethnicity. Hindi sila masamang tao dahil Chinese sila. Masamang tao sila dahil masamang tao sila, period. No, kahit pa kulay green sila, kung masama talaga ang budhi, masama ang budhi. 'Di ba? Tapos yung binanggit mo, Manolo, yung government issue. Pareho yan, government of China and government of the Philippines. Illegal ang gambling in China. All kinds of gambling illegal in China. Kaya wala sila doon. No? So nandito sila. Therefore, itong mga nandito na to ay mga taong willing gumawa ng illegal. 'Di ba? So yun yung uri ng tao. Kahit na ano pa yung lahi niya, ano pa man yung ethnicity niya or kulay niya, ito yung sector ng tao na willing gumawa ng illegal. Kaya sila nandito. Tapos yung pamahalaan natin ng pumayag na tanggapin ang isang activity na illegal sa iba. Hindi lang siya sa tanggapin, atin but i-encourage. And Hindi lang tama yon, hindi lang tanggapin but encourage kasi pinagkakakitaan. yes. Dati na kaming nagsalita no sa yung organization namin, Kaisa para sa Kaunlaran. Dati na rin kaming nagsalita against the online gaming community na walang benefit ang gambling. Kahit saan ka magpunta, walang benefit sa community, walang financial returns kasi mas malaki yung social behavioral and emotional damages ng gambling kesa sa financial returns. 'Di ba? So kung ganun yung bentahe mo, bakit natin siya ini-encourage? No? So again, tanggalin natin, hindi sila masamang tao dahil sa lahi nila. Masamang tao sila, period, kahit anong lahi nila. Isa pang segue, cambio ako ulit. Kasi I think this is also a good opportunity para pag-usapan kung paano yung mga viewers natin, yung mga kaproyekto natin, paano nila mas marami silang malalaman tungkol sa mga Chinoy. And alam ko, Mia, that ikaw ang currently head ngayon ng Bahay Chinoy, isang espasyo kung saan pwedeng pumunta mga estudyante, mga kapwa natin Pilipino, para alamin kung anong kasaysayan ng mga Chinoy. So kung nasa Metro Manila sila, pwede silang pumunta ng Bahay Chinoy. Nag-renovate kami, magbubukas na kami uli partially in September 1. Woohoo! Partially September 1, open na kami uli. Pwedeng dumalaw. Pwede rin pumunta sa aming website, bahaychinoy.org. Mapapanood doon ang maraming mga webinar and lectures din on history and culture of the Chinese Filipino community, lalo na para sa mga wala sa Metro Manila at hindi makakapunta physically. Ano pa mga reason? Mayan, that's Chinoy, T-S-I-N-O-Y or C-H-I-N-O-Y? TSI po. Kasi nung ginawa namin yung Bahay Chinoy, yung Chinoy na word, hindi pa napapalitan yung alpabetong Pilipino. Kaya TSI pa kami. So ano pa kung mas gusto pa mag-aral ng mga kaproyekto natin tungkol sa mga Chinoy, ano pa maganda magsimula diyan sa Bahay Chinoy, ano pang mga resources ng Kaisa?
Meron kaming library, but that's for mainly for academics. Pwedeng sumunod sa socials namin, may Facebook kami, Bahay Chinoy. Dun kasi mas madaling i-digest yung mga historical tidbits. Kinokopya namin yon mula sa mga research on the Chinese in the Philippines, from the pre-Spanish up to the modern period. Yun lang mainly. And then, libre naman kami. Pwede naman kaming anyayahan anytime if you want us to give a talk or to create modules and help your schools create modules for Araling Panlipunan on the Chinese in the Philippines. Pwede naman. Napaka-importante niyang ginagawa nila, Leloy, Manolo, kasi yung tinatawag natin cultural diplomacy, napaka-epekto nito eh. Yun yung, like for example, cultural diplomacy is one of the best way to bridge differences. And ako naalala ko, ewan ko naalala nyo to, nung bata ako, may mga Chinese movies na pinapalabas dun sa TV noon, Channel 13 ba yun? Yung mga kung fu. And On that was, Sunday. Sunday, exactly. Kasi konti lang naman yung TV dati noon. So, inaabangan ko yun. And then, that was such an effective way for me to be, I don't know how that, how much of an effect to me, but I've always been interested in Chinese culture, and every time I would meet a Chinese Filipino, I never thought of them as anything different or not. But I guess looking back, no, those are yung mga ginagawa nyo, may kailangan ituloy pa rin natin kasi there are differences. But I would like to say that not all differences are bad. And just like there are differences in regional, kuwari, may mga ginagawa tayo sa Batangas na hindi ginagawa sa Bulacan. Ganun din yan eh. At kailangan na, just because it's different, it's not necessarily bad. Speaking of, may isang kwento lang ako, no, bago tayo, naalala ko, I was lahat naman ng Pilipino, dalawa ang sasabihin yung mga Chinoy, iba yung wika. Lahat naman ng Pinoy, exactly. Oo. Lahat naman nagtatagalog ka. Kung Chinoy ka, nag-Hokkien ka, nagtatagalog ka rin. Ito naalala ko, Leloy, nung one time I was a groomsman in a Chinoy wedding. And nagulat ako na habang nakaupo ako, may ubot sa akin ng angpao. Angpao is yung envelope filled with money. So sabi ko, sabi sa akin, kayo po ba si Carlos Santiago? Oo, sa inyo po to. And then by the end of the night, I had 7 angpaos. And I was wondering, how come how come I had this? Sabi niya, lahat po ng groomsmen binibigyan. So tuwan-tuwa ako kasi I discovered something new in Chinese culture. And from that day on, I've been trying to be friends with more Chinese Filipinos para maimbita ako sa kasal. Joking aside, gusto ko talaga yung point mo about and really we can end on a kind of optimistic note kasi naaalala ko nung 70s, nung 80s, kung may Chinese sa Philippine cinema, like mahal ko si Lino Broca, napakagaling niya ng director, pero grabe naman ang portrayal niya ng mga Chinese sa kanyang mga sine kasi laging exploitative yung mga Chinese doon, laging mga manggagancho na businessmen. Pero ngayon sa ating media at landscape ngayon, 'di ba, nandiyan na si Sir Chief. Syempre nandiyan na si Kim Chu. And yung portrayal, and this is actually new and this is something to celebrate because sa ating media itinuturing ng Pilipino ang mga Chinoy at hindi lang yung mga exploiter kagaya ng films ng mga 1970s. I really think, bahagi na diyan yung kaisa. Alam ko may contribution din kayo sa pag-alter ng film culture natin. Hindi na natin kailangan banggitin kung aling mga pelikula yon kasi alam kong medyo vexed yung relationship, pero may contribution din yung kaisa doon. Sa akin, ang may diretso ang linya mula kay Rizal, itong mga very racist cartoons na dinodrawing niya, and yung mga binanggit mong pelikula ni Lino Broca. That's one line, the old way of thinking. There's been a new way of thinking that has emerged and evolved. And ito, ang exciting dito, from being big, it's now focusing on what's being small. What am I pointing out? Among Chinese Filipinos, ngayon, there's I've noticed a recommitment and interest in the part of China their ancestors came from. So, yung mga Hokkien areas. Because actually, in China itself, endangered din ang culture nila and their language. The same way among Spanish Filipinos,
nagiging conscious na sila sa bahagi o lugar ng Espanya kung saan nanggaling sila. So for example, the Basque Spanish Filipinos, na dati sinusuppress din ang kanilang lengguwahe at identity. The same way that a Cebuano, an Ilocano, an Ilonggo can now have pride in their culture, na dati ang attitude ng mga nagtuturo, nagsusulat and all of that was to make everything the same and suppress everything. So I think yun nga, it's very optimistic. We're entering a new era where hindi tayo nagiging conscious, or I mean self-conscious about celebrating our diversity. Oh, I remember I was in Singapore a few years back, tapos sabi nila ikinahihiya ng mga Chinese Singaporeans ang Hokkien. Sabi ko it's the opposite in the Philippines, diba? There's actual pride in Hokkien. So I think this is a great place to end. Let's go around, but we'll give our final comments to our guest. Manolo, anything you want to say? Well, sa akin, I think the test of how evolved we are is pag may endangered sa kapwa Pilipino sa atin. I remember in the 1990s, ang hindi natin binabanggit dito, kaya nagkaroon ng soul searching among many of our Chinese Filipino citizens was manhid ang karamihan to the kidnapping and everything that was going on at the time. Manhid, and in fact, there were people, I think, who were even applauding it as a kind of retribution. And that comes back every so often. And itong problema natin about territorial disputes with China, bumabalik pa rin all these excuses to look at Chinese Filipinos according to a standard na I think many other Filipinos would fail in terms of loyalty to the country, in terms of taking an attitude that is pro-Filipino. Let's not forget that I think there is a minority of Chinese Filipinos who might be super pro-Beijing, but there's also minority of Spanish Filipinos, Malay Filipinos, and every other kind of Filipino na ganun din ang pananaw na mali. And I think what we have to bring ourselves back to is the attitude na kung anong nangyayari sa ating kapitbahay, nangyayari din sa atin. Carlo? So sa akin, Leloy, with the issue in front of us, you have to 3 words come to mind, no? Preferences, biases, and racism. And there's a fine line between those. Ako, isa akong magulang, may anak ako in a couple of years, ikakasal lang aking panganay, I think, no? So I have my own preferences, no? But I have to be conscious of what these preferences are, because it might devolve into bias and then later on into the racism. And what do I mean by this? So preferences, as simple as being aware of, ang gusto kong maging mapangasawa ng aking mga anak, someone who shares the same values as me, someone who has the same cultural values, who value family, who value self-respect. These are the things that I would want a new member into my family would have as well. So ngayon palawakin natin from my family, from family to the larger family, which is the Filipino family. Dapat tayong mga Pilipino ganun din. Do they share the same values as us? Do they love the Philippines? Those are the questions that matter. If they love the Philippines, if they were willing to protect the Philippines and our interests, then Pilipino sila. And yung sinabi nga ni Manolo, nobody should be challenged more than anyone else. Hindi porket galing China yung ancestors ng mga Chinoy, mas mataas yung bar para sa kanila. They're just like any other Filipino. At kung may mga traidor na Bicolano, may mga traidor na Ilocano, may mga traidor na Chinoy, may mga traidor na Bisaya, lahat ng klaseng Pilipino may traidor at lahat ng klaseng Pilipino may masama. Pero we like to end on a positive note, and we'd like to think na karamihan sa atin, Chinoy ka man hindi, naniniwala sa Proyekto Pilipino. At kaya tayo nag-aaral ng Civica dahil gusto natin na lahat tayo naniniwala dito sa Proyekto Pilipino. I'll let Mea close the episode for us. Thank you. Babalikan ko yung identity. So ngayon nagsasalita ako bilang isang cultural worker at isang professional teacher. Ang nakikita natin ngayon sa kabataan, yung current crop of students that are coming up,
the world is getting bigger and bigger and bigger because of of the internet, but it's also getting smaller and smaller. No, ang liit na ng mundo natin ngayon, magkakadikit na tayo. At napakahalaga para sa atin na lalo na sa mga bata, so ito message para sa mga magulang, napakahalaga na magkaroon ng anchor ang mga bata. This is both because of culture, because of psychology, sociology, lahat na ng ology, napakahalaga na magkaroon ng identity anchor ang mga bata. And anuman ang kinagisnan, anuman ang tinatanaw ninyo na pagkakakilanlan ninyo, Bicol Filipino, Bisaya Filipino, Cebuano, Ilocano, Davaoenyo, Zamboangueño, Shinoy, kailangan natin isolid yung anchor na yon. Kasi kapag meron tayong anchor, dito tayo aangkla para makipag-usap at makisalamuha sa buong mundo. Dito tayo manggagaling, Filipino tayo. Ito tayo at ito yung proyekto Filipino na ihaharap natin sa buong mundo. And with that, maraming salamat po, Mea. Maraming salamat Manolo, maraming salamat Carlos. Sa ngalan ulit ni Father Tito Kaluwag, this has been Proyekto Pilipino.